Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today, magsishare na naman ako sa inyo ng isa na namang pang-negosyo recipe na napakadaling gawin at napakamura lang ng ating gagastusin. So today mga best, gagawa tayo ng gravy using crispy fry breading mix. At pwede po natin itong gawing pang-negosyo dahil sa isang pack lang ay napakadami na po nating magagawa. So tara na guys, wag na nating patagalin at umpisahan na po natin ang pagluluto sa ating napakasarap na gravy using crispy fry breading mix. Para po sa mga ingredients na kakailanganin natin, gagamit tayo dito guys, syempre ng ating crispy fry breading mix. Ang gamit ko po dito ay yung original flavor lang. So 5 tablespoons lang po yung magagamit natin dito, pero kung gusto nyo pong maraming gawin ay ilagay nyo na lahat yung isang buong pack. And then, maglalagay din po ako dito ng 3 tablespoons ng butter and ng ground black pepper. At gagamit din po tayo ng liquid seasoning o ng soy sauce kung wala kayong liquid seasoning. And yung ating water. Kung mapapansin nyo po ay nagmo-moist pa yung gamit ko dito na tubig. So, kailangan po natin dito ay yung ice cold water. So, first step mga mare ay maglalagay lang po ako ng konting cooking oil dito sa ating saucepan. So, konting-konti lang po bago natin ilagay dito yung ating butter. So, bakit po ako naglagay ng oil? Para po hindi agad-agad masunog yung ating butter paglagay natin dito sa ating pan. So, yan po yung isang tip na maibibigay ko para po mas masarap yung kalabasan ng ating gravy. And isa pang tip kakabsat ay yung pinakita ko kanina na water natin. So, ang gagamitin po natin talaga ay ice cold water para po hindi agad-agad mamuo yung ating mixture mamaya. So, ipapakita ko po sa inyo mamaya yon. So, ngayon i-dissolve muna natin yung ating butter bago po natin ilagay dito yung ating breading mix. So, kapag na-dissolve na po yung ating butter, ilalagay na natin dito yung ating 5 tablespoons ng crispy fry breading mix. Again, kung marami po kayong gagawin na gravy, ay pwede nyo na pong ilagay dito yung isang buong pack ng breading mix. So, i-mix lang natin yan guys hanggang sa wala na tayong makita na buo-buo at na puti dito sa ating butter mixture. So, ayan mga mare, hayaan lang po natin na mag-simmer itong ating butter mixture. So, lulutuin po natin to ng maigi para po hindi maglasang harina o maglasang hilaw yung ating gravy. And then, next, maglalagay na po tayo dito ng water gradually. So, paunti-unti lang po yung lagay natin dito ng tubig. At pagkalagay po natin ng tubig, mapapansin nyo po na medyo magbubuo-buo yung ating mixture. So, okay lang yan mga mare, ganyan po talaga. Huwag kayong matataranta. And then, maglalagay pa po ulit tayo dito ng tubig. So, wag po kayong matakot na maglagay ng tubig. Mag-a-add po talaga tayo ng tubig dito hanggang sa makuha natin yung tamang consistency or yung gusto nating consistency o lapot nitong ating gravy. So, ngayon ay i-mix po natin ito ulit hanggang sa ma-dissolve na ulit natin yung mga nagbuo-buo. At kung mapapansin nyo po mamaya, kapag nag-simmer na po ito ulit, lalapot na po yan ulit.
pag ganito na po ulit kalapot, mag-add lang ako ng konting water na lang. And then, haluin po natin ulit yan. At this point, kakabsat, ay siguradong luto na po yung ating harina. So, siguradong hindi na yan maglalasang hilaw at maglalasang harina. So, ngayon po, kung okay na sa inyo yung ganitong texture or ganitong consistency ng inyong gravy, pwede na tayong mag-adjust ng pampalasa. So, maglalagay lang ako dito ng ground black pepper. So, kung gaano karami, depende po sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. And then, yung ating liquid seasoning. So, depende rin po sa inyo kung gaano kakulay yung gusto nyo sa inyong gravy. So, sa akin, naglagay lang po ako ng 1 teaspoon ng paminta at 2 teaspoon ng liquid seasoning. Kung gusto nyo naman po na mas dark pa dito yung inyong gravy, pwede po kayong maglagay ng 2 teaspoon ng soy sauce or yung dark soy sauce kung gusto nyo. So at this point mga bes ay pwede na po kayong mag-adjust sa lasa. Pwede po kayong mag-add dito ng mga seasoning na gusto ninyo or pwede kayong maglagay ng konting sugar para medyo manamis-namis yung inyong gravy. So sa akin okay na po yung ganitong lasa ng aking gravy. So ayan, eto nakakabsat ang ating napakadali at napakasarap na gravy using crispy fry breading mix. So sigurado po ako na napakadali lang din ito para sa inyo. So sana po ay maitry nyo din ito sa inyong mga bahay. At kung makikita nyo mga mare ay talaga namang saktong-sakto lang po yung lapot nitong ating gravy. And saktong-sakto lang din po yung kanyang kulay. Hindi masyadong dark and hindi rin naman masyadong mapusyaw. So sana po nagustuhan nyo itong ating gravy recipe. And kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel at pakiclick na rin po yung bell icon para po ma-notify kayo every time may bago akong upload na video. So, thank you guys again. Salamat kakabsat and see you again on my next video. Bye-bye!